Hello mga ka-Wonderham! Happy New Year sa ating lahat! Happy 2021! Ngayon meron tayong bagong video at bagong isosolve katanungan ng isang ka-Wonderham natin na si Nanay Ruby. Tinatanong niya kung paano daw mag-solve ng system of equation na may fraction yung isa. Kagaya nito. Yung unang equation ay 3x minus 4y equals negative 1. Yan yung unang equation. Ito yung pangalawa. 2 over x plus 3 over y equals 1/5. So, paano daw yan isosolve by substitution? Ganon din yung step, kaso nga lang medyo mahaba to. Medyo mahirap at medyo madugo. Tinry ito kagabi ni Ate Ham. Tinry ito kagabi ni Ate Ham. At anong naging resulta, Ate Ham? Ayaw ko na. Ayaw niya, hindi niya natapos. Nahirapan siya. Pero sige, try nating isolve. So, una nating gagawin, since substitution ng gusto nating method, itong unang equation, iiwan natin yung x sa kaliwa ng equal para yun yung pang substitute natin. So, itong 3x minus 4y equals negative 1. Itong negative 4y, lalagay mo sa kanan. Magiging positive 4y na. So, magiging 3x na lang nasa kaliwa ng equal. Wala na yung negative 4y. Tapos, so minus 1 plus 4y. So, nilipat mo na yung y sa kanan, yung y term. X na lang na term na natira sa kaliwa. Alisin mo naman yung 3. So, di-divide mo to sa 3. Di-divide mo rin yung kanan sa 3. So, para makancel yung 3, x na lang. Natira sa kaliwa. Tapos, negative 1 plus 4y over 3. So, yan ang ating x. Pwede na nating ipang substitute tong x na to. Itong negative 1 plus 4y over 3 dito sa x ng pangalawang equation. So, i-substitute na natin tong value ng x dito sa pangalawang equation, sa x ng pangalawang equation. So, kukopyahin natin 2 over ang x, papalitan natin ito, itong lahat na to, kasi equal to sa x. So, magiging negative 1 plus 4y over 3. So, ito na yung x. Pinalitan natin kasi sinubstitute natin yung x. Kopyahin natin itong iba. Plus 3 over y equals 1/5. So, yan. Medyo parang ang hirap. Dahil mahirap talaga. So, ito. Paano natin ito muna isi-simplify? Kasi mayroong fraction sa denominator ng 2. So, ganito yan. Ang 2 over ito malaking over negative 1 plus 4y over 3, parehas lang yan sa 2 times yung reciprocal nito. Ibig sabihin, babaliktarin mo to. Itong 3 magiging numerator, itong negative 1 plus 4y magiging denominator, magiging ganito. 3 over 1 plus 4y. So, meron tayong lesson yan about multiplication and division of fractions. So, pag tinivide mo sa fraction, parehas lang siya sa minultiply mo siya sa binaliktad mo yung fraction. So, anong sagot nito pag pinag-multiply? Yun 2, ita-times mo sa numerator. Magiging 2 times 3, 6. 6. Kopyahin mo yung denominator. Negative 1 plus 4y. Ayan. So, ito ay ito yon. Sinimplify natin. So, ipalit naman natin ito dito. Magiging 6 over negative, hindi na pala kita. Negative 1 plus 4y. So, kopyahin natin itong iba. 3 over y equals negative 1. Negative 1/5 pala. So, ayan. Medyo parang mas okay na itsura niya. Gagawin naman natin ngayon ay pag-a-add natin to. Paano ba tayo mag-a-add ng fraction na magkaiba yung denominator?
Una, pag multiply natin tong dalawang denominator, pag multiply natin yan, multiply. So, para maging common denominator sila. So, y, ito y, times mo dito. So, negative 1 plus 4y. Para common ang denominator nila. Tapos, ito namang y, multiply mo sa numerator nitong una. 6 times y. So, 6y. Ito namang denominator ng una, multiply mo na dun sa numerator ng pangalawa. So, itong 3 plus 3, times mo dito sa negative 1 plus 4y. So, equals 1/5. So, yan yung addition of dissimilar fractions. May lesson din tayo niyan. Multiply mo yung dalawang denominator para maging common denominator. Ito yon. Tapos cross multiply. Y times 6, ito yon. Ito times 3, ito yon. So, simplify natin. Alisin natin yung parenthesis. Didistribute natin to dito. So, kopyahin natin yung 6y plus 3 times negative 1, negative 3. So, magiging negative 3. 3 times negative 1, negative 3. 3 times 4y is equal to 12y. Over. Ito rin. Alisin natin yung parenthesis mo. Multiply natin. Y times negative 1, negative y. Y times 4y is equal to plus 4y squared. Equals 1/5. Tapos, next. Parehas na may dalawang y term sa numerator. 6y plus 12y. So, ipag-plus mo yan. 6y plus 12y is equal to 18y. Kopyahin mo yung negative 3. So, minus 3 over negative y. Ito yung denominator. Kokopyahin mo lang. Equals 1/5 pa rin. Yan. Tapos, ang gagawin naman natin ay lagay natin sa numerator lahat. So, paano natin ilalagay sa numerator lahat? Ko-cross multiply natin. Itong denominator nito, times mo dito sa 1. Ito namang 5, times mo dito sa numerator nito. So, magiging 5 times itong numerator. 18y minus 3 equals, tapos ito, times mo sa 1. So, 1 lang naman to. Kokopyahin mo to dito. Negative y plus 4y squared. So, ayan. Wala na siyang denominator. Kinross multiply natin. Sulat natin dito sa kabila muna. 5 times 18y minus 3 equals negative y plus 4y squared. So, alisin natin ang parenthesis. Times natin yung 5 dito. Times natin yung 5 dito. So, 5 times 18y. Kakalculator ko na. Itong aking lumang-lumang Asus cellphone na may wallpaper na Chairman Netero ng Hunter x Hunter. 5 times 18 90. 5 times 18 90 y 5 times 3 5 times 15 equals, kopyahin natin negative y plus 4y squared. Tapos ang gagawin natin ay ilipat natin lahat dito sa kanan. Lipat natin yan lahat sa kanan para maging 0 na lang yung nasa kaliwa ng equal. So 0 equals, kopyahin muna natin to, negative y plus 4y squared. Tapos itong 90y, pag nilipat mo sa kanan, magiging negative 90y. Maiiba yung sign. Itong negative 15, pag nilipat mo sa kanan, magiging positive 15. Maiiba yung sign. Tapos, simplify natin. Pag-addin natin yung like terms, negative y minus 90y.
Sulat muna natin, 0 equals. Sulat muna natin yung may squared, yung 4y squared. Negative y minus 90y is equal to negative 91y plus 15. So, ayan, meron tayong trinomial na naka-equal sa 0. Pero hindi naman siya perfect square trinomial. Hindi rin siya pwedeng i-factor. So, ang gagawin naman natin ngayon na step I, para ma-solve natin ang y, ay ang quadratic formula. Anong quadratic formula, Ate Ham? Negative b plus minus Negative square root of b square minus 4ac all over 2a. Negative b plus minus square root of b squared Minus 4ac all over 2a. 2a. Yes. Yung kabisado ni Ate Ham ang quadratic formula. Master po niya yon. So, ano ba yung ABC? Yung A, yung katabi ng may squared, ng variable na may squared. Ito yun, yung 4. Ang B, yung katabi nung Y lang, yung walang squared. Negative 91. Ang C, yung constant, yung 15. So, sasubstitute natin lahat yun dito. So, negative B, negative ng B. Ang B ay negative 91. Negative ng negative 91. Plus minus square root of b squared. Ito, negative 91 yung b. Negative 91 squared. Palit-palit lang tayo. Minus 4 times a. Ang a ay 4. C. Ang c ay 15. Over 2a. 2 times a. 2. Ang a ay 4. So, ayan. Simplify natin. Sulat natin dito. Negative ng negative 91 ay positive 91. Plus minus negative 91 squared. So, negative 91, negative. Ta-times mo sa sarili niya kasi squared. Equals 8,281. 8,281. Masyadong mahaba itong ating problem. Masyadong madugo. So, 4 times 4 times 15. Kaya kinakalkyo na natin. 4 times 4 times 15. 240. 240 over 2 times 4 is equal to 8. Yan. Ito munang i-simplify natin. Yan nasa loob ng square root. Sulat muna natin ulit. 91 plus minus 8281 minus 240 equals 8041 over 8. So ito hindi ito sakto, kaya yan na lang natin, calculate na lang rin natin. Square root ng 8041 square root 8041, tama ba? 8041 equals, so ayan ang square root. So 91 plus minus yung square root ng 8041 ay 6232. So hindi po siya sakto. Hindi ko alam kung sino gumawa nitong problem na to. Masyado tayong pinahirapan. Kaya sumuko si Ate Ham kagabi. Ay, ang hirap. So, magiging dalawa ang ating y dito. Kasi yung isa plus, yung isa minus. Magiging, so, ang y sub 1 ay 91 plus 89. 89. 0.67 pala, 6716232 over 8. Ang y sub 2 natin ay 91 minus 89.6716232 over 8. So ano ang y sub 1?
So i-calculate natin 91 plus 89.6716.232 equals divided by 8 equals so 22.5839.529. Ito namang y sub 2 natin, calculate natin 91 minus 89.6716.232 equals divided by 8 equals 0.166041. So yan, ibig sabihin magiging dalawang pares ang sagot natin. So meron tayong y sub 1, meron tayong y sub 2. So solve natin ngayon ang x. Okay, so isosolve naman natin yung x. So may value tayo ng y sub 1, yun na solve natin kanina, tsaka y sub 2. Papalit natin sa x nung una nating equation, yung 3x minus 4y equals negative 1. Diba, ginawa na natin kaninang x equals negative 1 plus 4y over 3. Ginawa natin ganitong itsura to kanina sa unang part ng video natin. So papalit natin yung y dito sa y para ma-solve natin yung x. So magiging x sub 1 muna. Papalitan natin yung y ng y sub 1. So dahil dalawa din yung ating magiging x. So negative 1 plus 4y. Y, palitan mo nito. Itong y sub 1. 22.5839.529 over 3. So i-calculate na lang natin para madali. So paano ba? Sulat ko muna to. Negative 1 plus yung 4 times 22 point something muna. 4 times 22.5839.529. Tama ba? 5839.529 equals, so ito yun 4 times 22 point something 0.3358116 over 3. Yan, pwede na natin siyang isolve lahat. So negative 1 plus 90.3358116 equals divided by 3 equals, ito po ang ating nakuha sa 29.7786039. Yan yung x sub 1 natin. Ang x sub 2, papalitan naman natin yung, so ito diba yung ating equation. Papalitan naman natin yung y ng y sub 2. So negative 1 plus 4y y sub 2 0.166041 over 3. So sulat muna natin negative 1. So ano yung 4 times 0 point something 4 times 0.166041. So 0.66. So ito yun, 0.66418884 over 3. Yan, pwede na natin siyang isolve ng dire-diretso. So negative 1 plus ito, ano ba ipapakita? Yan, 0.66418884 equals, tapos di-divide mo pa sa 3 divided by
So yan yung ating x sub 2. X sub 2. Yun yung ating nakuha ang sagot dito. Hindi, dito ko na isulat. X sub 2 ay negative 0.1119372. So, yan, meron na tayong x sub 1 at x sub 2. Ibig sabihin, meron tayong dalawang ordered pair na sagot dito sa system of equations natin. So, ang una, ipagpa-partner mo yung mga sub 1, x sub 1 tsaka y sub 1. Tapos, x sub 2 tsaka y sub 2. So, ang x sub 1 ay 29.7786039. Tsaka, y sub 1, 22.5839529. So, ito yon. Ito yung ating unang solution. Ang pangalawa nating solution ay ang x sub 2, negative 0.1119372. Ang y sub 2 naman ay yung may 0.166. 0.1660471. Ayan, nakuha na natin ang sagot. Ibig sabihin, meron tayong dalawang pares na solution. Ito yung unang solution natin. Ito yung x, ito yung y. Ito yung pangalawang solution natin, x. Ito yung y. So, para i-check natin, sa substitute lang natin yung ito sa x, ito sa y, or ito sa x, ito sa y. Dapat magka-partner sila. Hindi pwedeng ito i-substitute mo sa x, itong isa i-substitute mo sa y. Kapag itong sinubstitute mo sa x, itong kapartner niya sa substitute mo sa y, pag-check mo. Kapag ito naman sinubstitute mo sa x, ito sa y. Bawal pagbalik ta rin. So, i-check po natin, yung unang pair lang i-check natin, yung x sub 1 tsaka y sub 1. So, kung gusto nyo i-check yung pangalawang pair, pwede rin. Pero dapat, magiging tama yung sagot natin. So, substitute natin to sa x, ito sa y. Sa ating unang equation. So, 3x, ang x palitan mo nito 29.7786039 minus 4 times yung y palitan mo nito 22.5839529 equals negative 1. So dapat maging equal sa negative 1 yan. So 3 times 29 point something, anong sagot dyan? 3, ano ba dito? Yan, ganyan. Times 29.7786 039 89 point something something something. Teka, ano to? 89.335817 minus ito naman 4 times 22 point something. 4 times 22.583939529 to, so minus 90 point something 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 90.33581116 equals negative 1. So, tingnan nga natin kung tama ito pag pinag-minus natin negative 1. So, ito 89.3358117 minus 90.3358116 equals negative 0.999999 is approximately equal to negative 1. Kasi decimal yung ating mga kinuhang sagot, di naman sakto. Siguro meron pa yung mga kasunod na decimal. So, ganyan yung lumabas sa calculator. Pero halos sakto na rin yan. Negative 0.99999 ay halos equal sa negative 1. Hindi lang
na isulat ng calculator lahat, pero may mga kasunod pa yung decimal na yan eh. Kaya hindi sakto. Pero tama na rin yan. Dahil hindi sakto ang problem na ibinigay ng ating libro or ng teacher. So, itry naman natin i-substitute itong ating values sa pangalawang equation para malaman natin kung tama talaga. So, ito, substitute natin sa x. Ito naman, substitute natin sa y. So, 2 over x. Ito yun. 29.7786039 plus 3 over y. Y ay ito, 22.58. 22.58 39529 equals 1/5. So, tingnan natin naman kung anong mangyayari dito. 2 divided by 29 point something. 2 divided by 29.7786039 0.06. So, ito yun. 0.06716232 plus ito naman 3 divided by 22 point something. 3 divided by 22.5839529 0.13. So 0.13283768 equals 1/5. So pagplasin naman natin itong dalawa, anong magiging sagot? 0.06716232232 plus 0.13283768 0.2 equals 1/5. Ano ba yung 1/5? 1 divided by 5 ang 1/5. 1 divided by 5. 0.2. So, yung sinubstitute nating value ay correct din sa pangalawang equation. So, ibig sabihin, tama ang ating solution. So, correct sa unang equation, correct sa pangalawang equation. Tama tong ating solution. So, tama ito. So, kung gusto nyo i-check itong pangalawang solution natin, ganun din, gawin nyo rin. Substitute nyo rin sa una at sa pangalawang equation. Dapat maging correct yung ating equation. So, yan po ang ating lesson about solving systems of equation using substitution. Kapag ang equation natin ay mayroong fraction, yung variable na sa ilalim ng denominator, medyo mahirap at madugong proseso, pero kaya naman. Bye-bye!